Patawag kami, Senator, kasi gusto namin gabayan mo yung ating mamamayang Pilipino. Kasi di ba naging controversial yung pag-appoint po kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla as the new ombudsman. Ano po ba ang trabaho ng ombudsman? Talaga bang makapangyarihan po ng posisyon na ito, sir? Ang trabaho ng ombudsman ay siya po ang nagbabantay ng ating mga kawani sa pamahalaan. Ang pag nagkamali o naggumawa ng kalokohan ang isang kawani ng pamahalaan, yan po ay nasa jurisdiction ng ombudsman, hindi po sa fiscal. Ang trabaho ng ombudsman ay ang mag-prosecute ng mga kaso o public officers. Yun naman po mga fiscal natin ay mag-prosecute ng crimes doon sa private sector. Yun po ang pagkaiba. So, sa palagay po ba ninyo magandang choice si Remulla bilang ombudsman, Senator? Tama po, naintindihan niya na po ang trabaho. Galing siya sa kagawaran ng katarungan. Pareho ang trabaho ng kalihim ng kagawaran ng katarungan at ombudsman, prosecution of offenders. Ang distinction lang yung isa para lamang sa mga kawani ng pamahalaan at sila lang ang pwede magsampa ng kaso sa sandigan bayan. Yun pong fiscal naman o prosecutor ay para doon sa private sector. Lahat na krimen na nangyayari na sangkot ang isang kawani ng pamahalaan ang dapat mag-prosecute, mag-imbestiga at mag-prosecute ay ang ombudsman. So, swak po. Ibig sabihin, tama ang choice ng Presidente kay Remulla. Paano po? Tama po, tama, Senator. Swak. Kumaga fit si Remulla dyan. Dahil sa dami nating problema ngayong hinarap, lalo na po doon sa flood control anomalies, alam na kailangan agad ang papasok doon. Naintindihan niya ang trabaho. Si Secretary Remulla po, matagal na siya nakatutok sa problema ngayon. Kaya sabi nga kaya niya ng gampanan ang mga, wala na siyang on-the-job training. Dahil lang sa alam niya na ang trabaho, alam niya ang prosecution, alam niya ang immediate problem natin ay yung flood control anomalies. Opo. Sabi nyo, makapangyarihan itong posisyon na ito. Sino po ang magre-renda sa ombudsman para masiguro na patas ang kanyang mga magiging desisyon sa mga kaso nga po? Ang jurisdiction po dyan, yung kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko lang alam kung sino may disciplinary power or siya po ay subject to impeachment. Yeah. Opo. So, Kongreso ang pwedeng sumita o sumuheto sa kanya. Pag medyo nagkakamali, pwedeng file ng impeachment parang presidente o vice-presidente. Opo. Ayun, okay. Tama po yan. Okay. So anyway, ang ating mga kababayan, may magandang asahan dito kay Justice Secretary Boying Remulla. Pero sa palagay po ba ninyo ay matutugunan ninyo yung hinaing ng mga kababayan natin na aksyonan ninyo ang flood control projects? Dahil tila magawa, parang I don't know kung yan din yung impression nyo, Senator. Parang humuhupa. Yung parang bumabagal yung usad ng investigasyon natin, Senator. Bumabagal yung usad ng investigasyon natin, Senator. Tama po ang sa akin. Ganun din siguro ang nakikita ko. Ngunit, naintindihan ko, hindi po madali mag-gather ng ebidensya. Hindi po ganun kadali. Regrettably, correctly naman, impatient ang ating taong bayan. Ngunit Alvin, yung pag-uusap natin halimbawa, pag sinabi natin sila po ang nagdakaw sa flood control, hindi po pwedeng ebidensya na yan na pwede dahilan po sa narinig natin sa social media o saan man, pwede nang sampahin ng kaso. Kailangan po ebidensya at hindi po madali yan. Kaya ang aking pakiusap sa ating mga kababayan, pagbigyan natin ng panahon upang makuha lahat na ebidensya na kailangan. Dahil sa
pag tayo nagmamadali at sige, pakulong mo na yan, aba, diktatorya na tayo baka lumabas na walang due process. Yan po ang importante sa demokrasya. Kailangan po duman sa isang proseso para hindi naman sabihin inaabuso ng pamahalaan ng kapangyarihan. Actually, buti nabanggit mo yon, Senator Franklin. Ano po, dahil baka akala ng ating mga kababayan may pinangalan ng senador, ikulong niya. Hindi po ganoon kasi it will boil down to the evidence. Kasi otherwise, Alvin, babalik tayo sa martial law. Baka kasi yun ang akala nila, Senator, na halimbawa si Senator ipadawanag natin. Halimbawa si Senator Jinggoy o pinangalanan, kulong mo yan. Hindi po ganoon. Senator Joel Villanueva, nabanggit, kulong na. Hindi siya ganoon kasi kailangan may ebidensya bago mo yan ipakulong, bago mo kasuhan. Tama po yun, Alvin, kasi pag sinabi mo yan, talagang malala ko nung panahon ng tatay ng Pangulo natin ngayon, si FM noon. Aba, pag sinabing, aso mo yun, arrest, search, order or something, pag-inisyon ka ng aso, abay, aristuhin ko na. Nanguhulihin ka na walang kapagkakataon to defend yourself. Yung aso, tawag doon. Tama po yun. Kasi diktador. Diktador nun eh. Ini-issue na arrest and search order or something. Pag in-issuehan ka ng Secretary of National Defense, ng ASO, ng Pangulo, ikulong ka. Wala nang marami pang ebidensya. Yun ba'y ibig nating bumalik sa ating sistema? Hindi po. Dahil sa ang pag-aabuso, alam mo po sa ating sistema, makapangyarihan ang pamahalaan. Kahit saan po, makapangyarihan ang Estado. Lahat po nakapangyarihan at lahat po ay nasa kanila na. Kaya ang kailangan proteksyonan ng batas at ang ating saligang batas bigyan ng proteksyon ang mga mamamayan. Ano pong proteksyon ang pwedeng ibigay? Na hindi ka pwedeng huliin na walang warrant of arrest. Na hindi ka pwedeng i-convict unless may ebidensya. At ito po hindi madali. Ito rin, sa mga ilang linggo na maraming nagsasabi, i-forfeit ko na yung properties ng mga kontratista na yan. Hindi naman ganun. Hindi po pwedeng ang ari-arian ng isang tao ay kunin ng pamahalaan dahil sinasabi yan po ay nakaw. Kailangan naman patunayan mo na yan po ay nakaw dahilan sa pag hindi walang ebidensya ganun ay di wala nang pwedeng wala nang matatakot ang lahat na kanilang bahay bigla na lang kunin ng pamahalaan. So yan po ay proseso na dapat nating sundin para sa ating demokrasya. Senator, kayo ba naniniwala kailangan din po natin ng testimonya nitong mga kontraktor at ng mga taga-DPWH kung ang target natin ay yung mga politiko dahil sila po ang conduit, kumbaga silang nasa gitna at wala namang paper trail doon na received by senator or congressman ganito. Saka sila yung makakapagbigay ng matibay. Silang magngunguso. Sila magngunguso. Sa ating pong patakaran, mayroon tayong tinatawag na mga state witness na siyang siyang gawing testigo, sampahan ng kaso at mayroong standard po yan, yung gawin mong state witness ay dapat yun ang least guilty at ang kanyang testimony ay kailangan para ma-convict ang most guilty. At yan po ay proseso na nagaganap sa husgado. Kaya sinusumiti po yan sa husgado. Halimbawa, si kontraktor, silang pa ng kaso. Kasama si Congressman X. Sasabihin ng ombudsman, ay si kontraktor kailangan hindi naman itong pinakamabigat na nagkabali. At ito naman kailangan natin ng kanyang testimonya para makonvict si X na siyang pinakamatindi ang kasalanan.
yan po ay dinggin sa husgado at ang husgado ang siya magsasabi kung pwedeng gawing state witness ang isang sampahan ng kaso. Opo, kaya lang po siyempre mga kababayan din po natin para nakakadismaya na kasali ka dyan sa krimen pero dahil kailangan ng testimonya mo Yun na nga. at ikaw ang least guilty ay makakawala ka sa kaso. Yan po ay kailangan dahilan sa kung wala Yun na nga. kung ganun, baka wala po makonvict. Oo. Yan na po, kailangan ang kanyang testimonya para makonvict ang sambahan ng kaso. At Ang ibabalik lungkot, sa kanya. malungkot, partner. Oo. Ibabalik sa kanila yung mga sinis na kanilang mga properties, yung freebies na kanilang mga kayamanan. Kung gawin po silang state witness, hindi po, ang ibig sabihin po, ay hindi matutuloy ang kaso laban sa kanila, hindi itutuloy dahil gagawin silang testigo. Ngayon, yung mga accounts na freeze, ordinarily, maibalik yun. Pero pwede pong sa usaping gawin silang state witness, kasama sa condition doon na pag-uusapan ng ombudsman at saka ng akusado. O sige, ibalik mo ang ganitong pag-deposit, isurrender mo ang ganitong auto o yung lupa para maging state witness na kasama po dyan sa kondisyon. Ngunit ang Okay. final say kung maging state witness ang isang akusado Is the ay court. nasa husgado. Tama. Korte po ang magdi-decide. Korte pa rin. One last, Senator, bago ka namin pakawalan. Anong posisyon niyo po doon sa panawagan na gawing public ang proceedings nitong ICI? Kasi po yung Iglesia ni Cristo na nawagan na na gawing public yan. I think the Catholic Church also wants it public. And some Paano po? personalities. Yung Ano po nawagan? na gawing public, Senator, yung proceedings ng ICI. Kasi closed door po yun Kasi ayaw ng ICI na trial by publicity. O sabi ng ibang grupo, hindi, gawin yung public yan para makita natin. Transparent dapat. Oo, transparent. May punto po pareho yan. Ang dapat gawin bago iharap ako isang ayon na open ang public hearing. Ngunit dapat ang gawin naman ng ICI ay bago iharap ang testigo, kausapin mo na, gawan mo na ng affidavit para po mapakita na talagang kailangan ang kanyang testimonya, mayroong ebidensyang iharap bago po buksan, bago po siya ipresenta sa ICI at iharap sa publiko. Huwag po natin kalimutan ng ICI naman ay fact-finding, investigative, hindi naman kasi yung kanilang recommend ay yung kanilang findings ay dadalhin sa ombudsman. At yun naman sa ombudsman, talagang public yun, wala kang magawa. Ngunit ito'y hindi prosecution kung hindi fact-finding. Ngunit naintindihan ko po ang hiling ng taong bayan given the circumstances talagang malaking problema itong katiwalian. Naintindihan ko po ang hinihingi ng taong bayan na dapat public. Ngunit ang ICI mayroong punto din na huwag nating gawin na public agad kasi baka naman mag-trial by publicity. Kaya ang compromise po dyan, bago iharap ang isang testigo sa publiko para tanungin, tanungin mo na in private, walang magtanong, gawa ng affidavit, kasi kailangan niya ng affidavit na yan pagsampa ng kaso sa ombudsman, hindi ko usapin mo na closed door at ano bang nalalaman mo. Ngayon, may makikita mo naman na yan planted witness o nagsisinungaling, huwag siyang ipresenta para walang trial by publicity. Thank you, Senator. Maraming salamat sa insight.